yung topic po natin ngayon kasi masyadong, kumbaga, mga kaibigan, ay talagang umiinit na yung mga nangyari ngayon sa politika, no, mga kaibigan. Lalong-lalo na, alam naman natin, no, kung anong nangyari dito sa mga, mga tambaloslos, no, di ba? So, yung kabilang kubol, tinatawag nila ng tambaloslos daw, si Speaker Martin. Pero kung titingnan natin, sila naman yung tambaloslos talaga, di ba? So, mabuti po naman kami. Sana kayo din po ay nasa maayos din na kalagayan. Teresita Jimenez. Yes, Teresita, maraming salamat sa panunood, no? So, ito mga kaibigan, pag-usapan natin nga itong mga may init na issue, bangayan, awayan ngayon mga kaibigan sa politika. Alam niyo naman yung stand ko dyan, di ba? Hindi naman talaga ako sumasali sa ganito ever since mga kaibigan kasi nag-hold on ako sa unit team. Pero lately, sabi ko, teka nga, parang masyado ng unfair. Panay ang, kumbaga, mga kaibigan, panay ang hanap ko ng reason, panay ang, ano ba tawag doon, yung pagtatakip ko sa Duterte, pinagtatakpan ko si Tatay Digong. Tuwing sinisiraan niya si PBBM, pinagtatakpan ko siya, sinasabi ko na, ay, ano lang yan, hindi naman ano yung kay Tatay Digong, hindi naman talaga niya ano yan, ang totoo, gusto naman niya talaga si PBBM, etc., etc. Pero sabi ko, parang, hindi na maganda Talagang tuloy-tuloy, mga kaibigan, yung kanyang paninira sa administrasyon ni PBBM. Maging yung kanilang mga vloggers, mga kaibigan, tuloy-tuloy din ang paninira kay PBBM. Below the belt na. At hindi lang si PBBM, maging si Attorney Lisa, o ngayon naman, si Sandro Marcos naman, ang tinitira, no? Excuse me, busog ako. So sabi ko, ano ba to? Hindi na sila tumitigil sa kanilang mga ginagawa. So, yan mga kaibigan, in short, napuno tayo, no? Napuno tayo dito. So, ngayon mga kaibigan, sige, ganyan ang gusto niya ha, ganyan ang gusto nyo. Awayan, bangayan, sige, pagbibigyan ko kayo. Titirahin na rin natin itong mga tao na to, no? Pero, sabi ko nga mga kaibigan, titira man tayo sa kanila, pero yung nasa tama lang. Hindi tayo gagawa ng mga fake news at hindi tayo gagawa ng mga black propaganda na hindi naman totoo, no? Katulad ng ginagawa ng mga yan, no? Anong ginawa nila? Mga kaibigan, recall natin since kampanyahan. Anong sabi ni Digonyo, no? Ni Digong, mga kaibigan, nawawala na yung respeto ko. Matanda yan, di ba? Matanda, pero karespeto ba? Dating presidente, mga kaibigan, pero sa totoo lang, nawala ang aking respeto sa kanya. Sa totoo lang. Dahil sa mga pinaggagawa niya, no? So, eto mga kaibigan, tuloy natin Panahon ng kampanyahan. Everybody, hindi expect natin mga kaibigan, kung hindi man niya itaas ang kamay ni PBBM, sana siya man lang ay tumigil at huwag magsalita ng masama. Kasi sinabi naman niya, maghanap kayo ng Marcos. Pinaka the best na presidente, Marcos. Kahit bigyan man ako ng 20 years, hindi ko kayang tapatan, hindi ko kayang higitan ang ginawa ni Marcos. Sa kanyang mga kampanyahan, Marcos, palagi niyang nililift up ang pangalan ni President Marcos Sr. na pinakamagaling na presidente. Magaganda daw ang mga proyekto, biyayang dagat, Masagana 99, naging self-sufficient tayo sa bigas, etc., etc. In short, mga kaibigan, binild up niya ang pangalang Marcos, ginamit niya ang pangalang Marcos para makapture niya ang puso ng mga Marcos supporters at Marcos loyalists. At dahil dyan, mga kaibigan, 2022, anong nangyari? Binoto din siya. 2022, binoto din ng taong bayan ang kanyang anak. Kasi nung 2015, mga kaibigan, no, mabalik tayo sa nung tumatakbo siya 2015, hindi naman siya kilala Diba? Hindi siya kilala. Sino ang kauna-unahan at kaisa-isa na gobernador ang sumuporta sa kanya? No other than Amy, isang Marcos. At yung mga kaibigan, nung sinuportahan siya ni Amy Marcos, nung pinakilala siya, ito si RRD, mayor ng Davao, ganito, ganyan, etc., etc. Binigyan pa ng funds para doon sa kanyang kampanya, di ba? And then, after that, mga kaibigan, itinambal pa kay PBBM. Nakilala ko tuloy si RRD kasi itinambal siya kay PBBM. Although meron ng Miriam Defensor Santiago si PBBM, pero
pinipili talaga na itambal si RRD kay PBBM. So, yun mga kaibigan, kaya nakilala si RRD dahil sa Marcos at na-capture niya ang puso ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters at dahil doon, siya ay binoto. Kaya mga kaibigan, no, pinapaalala lang muna natin, mga kaibigan, kaya yan, mga kaibigan, siya ay, sabi niya, sandali, June Eustaquio, pinalala ni dating Pangulo, dapat sa kanya tahimik lang siya, nawala, biglang nawala, sandali, siya, mabait si PBBM, sumobra na matandang paurong. Tama po kayo dyan, pinapalala niya, no? Porke mabait si PBBM, tama po kayo dyan, June Eustaquio. And then, Lito Agnes Castillo. So, yes to Pinklawan. Marami pong tatakbo, hindi lang Pinklawan, okay? And then, Teresita Jimenez, mabuti po naman kami. Yan, nabasa ko na pala yan. So, yun nga mga kaibigan, no, nirecall lang natin saglit para makita nyo, no, kung saan ba nanggagaling itong sinasabi ko. So, ang dami ng batutsada. Panahon pa lang ng eleksyon, 2022. Kasi mga kaibigan, kung sinasabi mo na close ally ng pamilya mo ang Marcos, bakit ka magsasalita ng masama sa isang kandidato na anak ni President Marcos Sr.? Diba? Yun lang ang mga kaibigan. Kung meron siyang respeto kay President Marcos Sr., kung meron siyang respeto mga kaibigan, kasi si President Marcos Sr. ang naglagay sa kanyang father, no, sa kabinete. Diba? Kinuha yung father niya, cabinet member ni President Marcos Sr. Wala man lang ba siyang respeto, mga kaibigan? At ginanito niya yung anak ni President Marcos Sr. Kung ayaw niya kay PBBM, dapat hindi na siya nagsalita. Alam niyo ba mga kaibigan, yung mga paninira na sinabi niya kay PBBM, yan ay ginagamit ng mga Pinklawan, ng mga anti-Marcos hanggang ngayon. Kita mo, palagi sinasabi ng mga anti-Marcos, ay weak leader yan, ay nagko-cocaine, ay spoiled brat, ay may bagahe. Yan ang palaging ginagamit ng mga anti-Marcos, mga Pinklawan kay PBBM at ng mga DD shit na nagpaumpisa niyan. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, si RRD, si Digonio, siya ang nagpaumpisa para sirain si PBBM. Diba panahon ng eleksyon, ayaw niya kay PBBM, Bongo gusto niya, iyakin, o umiyak lang sa kanya ng konti, o sabi niya, bakit kayo iyak? And meron dyan yung pagka-presidente, tumakbo ka. Iniyakan lang siya mga kaibigan. Kahit hindi niya nakikita na fit yung tao na yun para maging president, iniyakan lang siya. Tingnan niyo, walang prinsipyo. Iniiyakan lang, mga kaibigan. Iniiyakan lang ng tao na, masama man sabihin, alalay niya. Iniyakan lang ng kanyang alalay. Pagkatapos, ibibigay na kaagad ang pwesto sa pagka-presidente. Anong klaseng tao yun? Walang paninindigan. Ibibigay mo ang bayang Pilipinas sa isang tao na alam mo naman na hindi fit na maging presidente. Diba? Nasaan ang paninindigan mo dun? Pagkatapos sisirain mo si PBBM, Bongbong Marcos, anak ng isang napakadakilang presidente. Diba? Na alam naman natin ever since pa, marami na siyang kasanayan. Bihasa na siya sa mga foreign relations kasi sinasama siya ni FL Imelda Marcos, sinasama siya ni President Marcos. At minsan, mga kaibigan, pinapadala pa niya si PBBM sa ibang bansa para maging delegado kasi kapag busy siya dito, hindi siya pwedeng umalis. Si PBBM ang pinapadala niya. So pinagpalit niya, mga kaibigan, dahil lang sa kanyang paniniwala bilang isang dilawan at leftist, makakomunista, mga kaibigan. Kaya natatawa talaga ako dito sa mga Pinklawan na to, no? Hindi Pinklawan, mga DD shit. Natatawa ako sa mga DD shit na to, na sinasabi nila na si Speaker Martin Romualdez daw, nakipagsabuatan daw sa mga komunista. Hello! Tingnan niyo ang Digonio. Oh, yung Digonio, tingnan niyo. Anong ginawa ng inyong digong, ng inyong puon? Anong ginawa niya? Nag-reach out siya kay Joma Sison at sinabi niya kay Joma Sison na kapag nanalo akong presidente, yung isang paa ng NPA nasa Malacanang na.
Anong sinabi niya kay Joe Masison? Makikipag-coalition, magkakaroon ng